Okay. Baka nawala sa isip noon. Palagay ko. Oh. Kailangan Message. tawagan. Hindi, may message ko nga. Pray na tayo. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat Panginoon sa pagkakataong to na kami ay muli mong binigyan ng mga oras upang sumama kami sa pag-aaralan ng iyong mga salita o God. Maraming salamat dahil ikaw ang Diyos na buhay na tumawag sa amin at ikaw din ang Diyos na buhay na the same God na mag-equip sa amin at isa ito sa mga kaparaanan upang i-equip mo kami para sa iyong ministry o God. Ama, maraming salamat dahil pinili mo kami upang kami, Panginoon Lord, ay maggamit mo sa future ministries ng iyong Church of God. Lord, sa aming pag-aaral ngayon, nadalangin namin na ang banal na Espiritu ang siyang mangunguna sa amin, lalo-lalo na sa gagamitin mong lecturer ngayon, O God, na si Pastor Paul Mark, O God. Lord, that the anointing of the Holy Spirit be upon him and the words that be uttered in his mouth, O God, and also the anointing will be in our ears, O God, in our heart, na sa lahat ng mga maririnig namin ay maitatanim mo sa aming mga puso upang maipamuhay namin sa araw-araw sa magitan din ng kalakasan ng banal na Espiritu. Maraming salamat, Panginoon, dahil lagi kang naandyan para sa amin. Lagi kang nag-provide ng time upang kami, Panginoon, ay magbulay-bulay ng iyong mga salita. Sa pagkakataon ngayon, Panginoon, tinatanggap namin, Panginoon Lord, ang anointing mo, God. Lord, biyabalik namin siyang pasalamat, pagsambat walhati, sa ngalan ni Jesus. Amen. Praise God. So, hindi na tayo magtagal pa dahil na late na tayo. Binibigay ko na kay Pastor Paul Mark. Pastor Paul Mark. Amen. Thank you, Pastor Edgar. Before I start, can I confirm kung malinaw ba sa bawat isa yung aking pong boses? Okay. Thank you. All right, so let me just share my screen. Okay. So, yep. So before I start the topic, okay, so bigyan ko lang po ulit kayo ng a heads up. So we are already done with our first topic, which is the importance to description to biblical preaching. That was done last week. Now we are now down to our second week topic, which is the vital elements. And yes po, vital elements of biblical preaching to personal preparation of the preacher. Okay? So next week pag-aaralan naman natin ay yung basic preparation, okay, ng preaching tsaka perfect model. Okay? All right. So as promised last week, okay, sabi ko I will be showing you some samples of the preaching ng ating yung 3 types of preaching, no? If you can still remember, we have 3 types. The number one, yes, correct. Yeah, Textual and expository. Yeah, very good. Thank you po. Textual and expository. Yes po. Okay, so unahin natin yung topical. Isa sa mga sample preaching na ginawa ko. Unahin natin ang topical. Wait Okay. So isa sa mga just like what we have learned last week, no? We mostly use the topical preaching madalas kapag may mga events, holidays, no? Anniversaries, no? So itong ipapakita ko sa inyo ay isang preaching na specifically for Mother's Day, okay? So as you can see, yung title ng aking preaching ay Honor Your Mother, and then yung ating message came from Ephesians 6:1-3. So that was the title. And then next slide is this is the verse, okay, Ephesians 1-3. And then okay,
So to emphasize the topic and to start with, no, pwede nyo rin makuha or magawang introduction to, or also you can also use this as parang to catch people's attention, no. You can start your preaching with a simple question, okay? Katulad nito na since ang ating topic ay honor your mother, then gumawa ako ng question, how to honor your mother, okay? And then doon na iikot yung aking topic by providing some points, no? First point, love your mother unconditionally. How to honor your mother? Hug her affectionately, understanding her sympathetically, listen to her attentively, and last, help her cheerfully. So I have actually five points, no? So binigyan ko lang ng parang summary, okay, or heads up kung ano yung mga pag-uusapan. Pero on the next slide, succeeding slides, dun ko pa lang siya i-explain. So on my next slide, yung first point sinabi ko dyan, and then provide ko yung aking supporting verse or yung verse ko for that point. Okay? No, I will not going to explain those because I will not be preaching. No, pinapakita ko lang sa inyo yung sample. Ito yung sa second point, and then the verse. Okay? And then third verse. No, ganun lang yung format. And then explain mo lang siya. Okay? And then I have provided also another supporting verse which is came from Proverbs 23:22 aside do sa verse na nandoon sa slide. And yeah, katulad lang din yan. Fourth point, and then ito yung pang fifth. Okay? And then after those, hindi ako madalas nagbibigay ng hindi ko madalas pino-provide yung conclusion, yung applications do sa last page ng presentation, pero doon ko siya usually ginagawa, no, by summarizing yung mga natutunan or na-discuss do sa previous slides. Okay? So that is one sample. Okay, that is for topical type. Now, ipapakita ko naman sa inyo yung textual. Okay. Okay. So ito naman yung isang sample ng textual preaching. Itong preaching na to ay last 2020 anniversary ng aming church sa TGSIM Parañaque, Sukat. So kinuha ko na rin yung theme as the title of my preaching or my message. And also naka-indicate na rin dyan yung verse, which is the theme verse as well, from Romans 15:5. Okay, so before ako nag-proceed, pinasok ko na yung aking introduction dyan pa lang sa slide na yan. Okay, parang ang sinabi ko dyan tinanong ko yung congregation kung naka-experience na ba sila ng nakatampuhan and gusto na nilang ma-reconcile pero hindi nila alam kung paano nila magagawa yun, paano nila mapapanumbalik yung kanilang dating relationship, no? Diyan ko ginawa o diyan ko kinuha yung attention ng people para makinig sila sa akin, no? So ginamit ko yung word na push. Sabi ko kasi kung gusto nyo talaga na ma-reconcile kayo, magkaayos kayo, kailangan mo lang i-push yan. So I use the word push para masalansan ko ng maayos yung aking mga points. Okay? So sa next slide. Okay. So I use the word push. Okay? From the first letter, kailangan mo mag-persevere. Second letter, kailangan united kayo. And then yung third point ko, dapat your attitude must be similar with Jesus, no? So nagkaroon lang ng konting problema diyan, no? Kasi H yung dulong letter. So I have to be very creative para maipilit ko yung points ko. So I changed the language from Jesus to Jesus. Okay, para lang maipush natin, no? Pero nandun pa rin naman yung thought niya, no, sa dulo. And then I started to share
my first point, which is the perseverance. And then yung first verse, okay, for the first point, kinuha ko syempre dun uh, sa sa theme verse, okay? Just like what we have learned last week, textual, most likely kinukuha lang natin yan into a one particular verse. Okay? So sa sample na to, Romans 15:5, kinuha ko yung first line at doon ko rin kinuha yung first point. Okay? Perseverance, may the God of endurance and encouragement. So in-explain ko, and then nagbigay ako ng mga illustration. Tapos, sorry. Okay. Nag-provide din ako ng another supporting verse. Kinuha ko pa rin sa Romans, pero hindi nga lang doon sa theme verse. Umatras lang ako ng konti. Kinuha ko siya sa 15:4. Okay? At kumuha pa ako ng another supporting verse sa Romans pa din, pero sa verse 13. And then, bumaba na ako ng second point, which is unity, another letter ng push. And then, yung yung verse point, kinuha ko sa second sentence nung verse. Yung give you the same attitude toward with each other. Okay? And then another supporting verse from Romans 15:1 and 15:2. And then lastly, the last point, similar with Jesus, no? So from this point, tinama ko na yung language, no, from Jesus to Jesus. Since yun naman talaga yung gusto ko sabihin. And then, of course, kinuha ko yung verse from last sentence of the theme verse. Okay, which is similar to Christ Jesus' attitude. And then again, yeah, I provided some supporting verses. And then, yeah, I used some character from Titanic, no? And then I shared his testimony para lang, alam niyo yun, para mas lalong makuha ko pa yung people's attention, and then to help them realize, no, kung ano ba yung moral values na dapat kung maituro sa kanila. And then as usual, no, sa last part ng aking preaching, binigay ko pa rin yung summary, and that includes the applications, the challenges, para maisapamuhay nila, no? Mai-apply nila sa buhay nila yung kanilang natutunan for that day. Okay? So that is one sample of preaching, which is textual. And then lastly ay yung expository. Okay. So, ito namang preaching na to, ginamit ko to last 20, hindi na ako sure sa date pero yan yung parang last youth camp na meron kami sa Tarlac, yung regeneration. So my title is Keep Your Distance, Let God Fight for You. Okay? So, umikot yung preaching ko into 3 points then as katulad ng mga nauna. So since we are talking about the distance and let God fight for you, so kailangan mo lang magbigay ng distance, hayaan mo ang Diyos na gumawa ng paraan for you. So I uses the word way. Okay? So W stands for whenever enemy's accusation comes, learn to turn away. So basically, kaibahan doon sa mga unang preaching sa topical and then textual. Sa textual, gumagamit lang tayo ng iisang verse at doon naiikot yung ating topic. But for expository, just like what we have discussed last week, most of the time we uses multiple verses, di ba? Madalas pa nga isang chapter. So for this one, I uses 1 Samuel 17:26 to 50, no? I know some of you are very familiar with this story, no? With David and Goliath, di ba? So ginamit ko po siya, and then diyan po umikot yung aking discussion. Okay, so nasa W po tayo. Sa expository preaching, sometimes kailangan mong ipisil madidiin mo yung certain point dun mismo sa verse no, since we are talking about the whenever enemy's accusation comes, learn to turn away. Okay, so for this one,
Yung pinaka-highlighted verse ko dyan ay yung, saan ba yun? Yeah, ito 28. When Eliab, David's oldest brother, heard him speaking with the men, saan ba yun? Ito, I know how considerate you are and how wicked your heart is. You came down only to watch the battle, sabi niya. Now, what I have done, said David, can't I even speak? Then, sa 30, he turned away to someone else and brought up the same matter, and the men answered him as before. So basically, parang sinasabi diyan nung kanyang oldest brother, oh, iniwan mo yung ating yung mga tupa. Pumunta ka lang ba dito para parang makiisyoso? Bumalik ka nga doon, parang ganon. So, parang sinasabi ko dyan na instead na pumalag ka or may makipag-discussion ka, alam mo yun, better na wag na, no? Pwede mo na ipaubaya yan sa Diyos, no? Pwede mo namang, may mga bagay kasi na negotiable, no? At saka non-negotiable. So for this one, negotiable na yan. Pwede naman nating paalpasin na, no? So, okay, second point is letter A, always remember the victories that God has won for you. So, kinuha ko yan sa 1 Samuel 17, 31 to 40. Okay? So, katulad ng first point, meron din dyan parang sweet spot ng point kung saan may emphasize yung second point, no? Siguro di ko nadadaanan para mas mabilis tayo kasi baka mag-consume ako ng time. And then the third yan, why yielding your distance by putting your trust to the Lord. Okay, so as you can see from 26 of 17 of 1 Samuel hanggang makaabot ako ng 50. No, napakahaba. Okay, so that's the last verse. Actually, if you're going to read the 1 Samuel, hanggang 58 pa yata yan, pero yan lang yung na-assign sa akin ng mga verses kung saan iikot lamang yung aking topic. Kaya I stop it there, no? So that's the expository. Again, binibigay ko lang yung summary ng preaching sa last, and then dyan ko na i-provide yung application, conclusion, challenge sa mga tao. So, yep, that is the samples of the 3 samples of preaching. Okay, I hope na provide ko siya sa inyo. Okay. Okay, now proceed na tayo sa ating pag-uusapan today. Okay? So ang ating pag-aaralan today ay the vital elements of biblical preaching. So, what are the vital elements in biblical preaching? The message is God's message. Okay, dapat malinaw sa atin yan. Ang inaaral at itinuturo natin ay ang salita ng Diyos. So, it should not be the preacher's own opinion, not from his own concern. Okay, the preacher should truly gets the message from God. Okay, that malinaw yon. And since we do not see God visibly nor hear the audibly in our current days, unlike the times ng mga unang panahon, no, ng mga ancient prophets and apostles, that message will have to come from from a reliable source which we call as scripture. Okay, kaya dapat mahalaga na ang ating pinipreach ay syempre God's message. The message of OT means Old Testament and the New Testament scriptures are not only complementary, but unveil the person, ways, redemptive agenda of God for mankind. So ang Old Testament and New Testament ay hindi lamang connected to each other. Okay? It is also telling us the salvation that God wants for us. The Old Testament gives historical setting. Okay. The Old Testament gives the historical setting of this agenda and unveil the plans, promises for its realization. Okay. Yung mga pangyayari ng Old Testament ay pagpapahayag or para bang nagbibigay sa atin ng clues sa mga plano at pangako ng ating Panginoong Diyos.
So, okay? So ito ay parang katulad ng mga, alam niyo 'yan, parang pelikula. Sorry. Okay. Alam niyo yung pelikula, sometimes in order for us to understand clearly, okay, the story of the movie, sometimes the director tend to flashback, 'di ba? The history para maintindihan natin kung paano sila nag-come up sa ganung klase ng scenario. Okay? At isa pa as important point ay yung historical context of any verse, book, or passage na nabasa mo needs to be factor on how you interpret what you are reading. Okay, kailangan natin maintindihan kung ito bang utos na ito, yung ganitong passage is intended ba para sa akin or para sa mga Israelites lang? Is it intended for Gentiles or para sa mga Jews lang? Okay? Bakit kailangan ang Panginoong Hesukristo pa yung i-offer para sa ikatutubos ng kasalanan ko? Hindi naman siya nagkasala eh. Mapakabuti niya eh. No? Wala siyang kasalanan. Ang Panginoon maliban doon, mabuti siya. Kaya naman pala, if we're going to read the history, kasi ang practice pala and culture sa Old Testament, kapag may mag-offer ka ng burnt offering, dapat yung malinis. Dapat yung walang kapintasan. Diba? Dapat yung bata pa. They do that sometimes as a peace offering. It was written in Exodus 24:5. No? Kaya mahalaga na binabasa at inaaral din natin even the Old Testament. Okay, next. The New Testament represents the inaugural fulfillment of God's redemptive purpose in the person and work of Jesus Christ in the missionary role of church, which is now indwelled by the Spirit of God towards the completion of God's agenda. So, in New Testament, dito natin natunghayan yung pagkaligtas ng Diyos sa lahat na tumanggap at sumampalataya sa Kanya after niyang maghirap sa cross, di ba? And ma-resurrect. Remember, the apostles and disciples sa Acts, yung minimension kanina ni Bishop, no, si Peter, noong una lungkot sila eh. Lungkot sila nung namatay si Jesus Christ eh. Pero nung na-infill sila, no, nung nalaman nila yung balita, na-infill sila ng banal na spirito, no, at talagang napatunayan nila na, buhay nga ang Panginoon. Grabe, kala mo kung sinong matatapang after that eh. Talagang nag-preach sila. Talagang ready silang mamatay. Bakit? Kasi na-witness nila eh. They scattered to preach the word of God. And salamat sa Lord kasi ang daming sumampalataya, tumanggap sa Panginoon. No? Themes in the New Testament. Sa New Testament, may mga contents yan, okay, na pwede mong gamitin or pwede nating i-preach o paghugutan ng mga topic, and it was grouped into a various themes. First, yun ay the kingdom of God. Okay. And then second is the gospel. Pwede ka makakuha ng mga topics dyan. Third, the person, works, and riches of Jesus. Fourth, mystery of God. Fifth, word of the Lord. Sixth, call to repentance. Call to faith. Sa 7. Okay. The message should be Christ-centered. Yun ang importante. All themes are connected to the person of Jesus. Okay. Now, preachers should not focus on the following without testifying about the person and work of Christ. Okay, so since lahat ng themes na yon are all connected to the person of Jesus, so whenever we teaches the word of God, it should always pertains kung paanong ginawa ni Kristo yun, no? Pwede nating i-example ang Panginoong Hesukristo at yung mga ginawa niya. Okay? Number 1, halimbawa, how to of life. Paano ba tayo maging mabuti o mahusay sa buhay nang naayon sa kagustuhan ng Diyos? Diba? Right, for example, paano ba magpatawad? Halimbawa na lang yung turo ni Jesus mismo sa kanyang mga alagad sa Matthew 6:14. No, ang sabi doon, sapagkat pinatawad niyo ang mga nagkasala sa inyo, then patawarin din ninyo ang inyong amang nasa langit. Second, become like so and so. Paano ba tayo magiging abundant in life? For example, no, paano ba tayo magiging mabuting magulang, anak, no, boss sa ating mga empleyado or katrabaho, asawa, etc.
No? Halimbawa sa John 10:10, no, sabi kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay, magwasak, naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay. Anong klaseng buhay? Isang buhay na ganap at kasiyasiya. Right. Third, systematic doctrines, no, it simply says it was just a simple discipline on how you study the scripture. No, it should not be someone's point of view. Okay? We must understand that all scriptures has something to say about kay Jesus Christ. And fourth, must duties of Christians. Ano ba yung mga duties ng isang Kristiyano, no? Ano ba yung mga tungkulin? Katulad ni Kristo noong siya ay nandito pa sa lupa, siya ay nangaral na kung saan ay dapat din nating gawin. Okay, isa lang 'yon. Okay. Next. Another thing, so here's what the text says, and therefore here's how you must live and go and do it, and God will help you. Well, ito yung mga basic points, okay? Kung paano tayo magko-construct ng preaching, no? Yung sa number 1, ito yung passage. Sa 2, diyan na natin i-elaborate paano isasagawa. Diyan na yung mga moral values papasok. And then third, most likely yan yung yung application, no? Yung challenge. And always don't forget to tell to the people na don't worry, tutulungan naman tayo ng Diyos, no? Katulad ng sinabi niya sa Philippians, ano ba yan? Philippians 2:13, if I'm not mistaken, no? Ang Diyos ang tutulong sa atin upang magkaroon ng desire para ma-fulfill yung kanyang kalooban. Next. Okay. So of course, kailangan din natin pag-usapan na may mga disadvantages din naman. Okay? So what are the disadvantages on focusing in the splendor of common morality or natural religion and not on the beauty of who God is? Okay? Importante ito. Kasi bakit? Though the verses are indeed true, okay, and talagang nakasulat sa Bible, pero kung hindi mo talaga ipapaliwanag na mabuti ang laman nito ayon sa kagustuhan ng Diyos, yes, people may obey, not because they really understand the beauty of God or because they understand the redemptive work of Christ. People will obey probably because natakot sila no? Halimbawa, yung first, reliance on fear or pride to motivate people to obey. Okay. Next, does not address the fundamental cause of misery, which is sin. No? Third, does not change the heart to produce gospel-driven values. Right? For example, if you're going to preach or if you're going to share the Romans 6:23, no? Sabi doon, sapagkat ang kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Tapos pinutol mo lang doon. Tapos explain mo sa tao, pag ipinagpatuloy mo yung kasalanan mo or kapag pinatuloy mo yung pagiging makasalanan mo, sigurado maiimperno ka ha, kaya sumunod ka sa Diyos. So the people or the person who heard this teaching, talagang susunod kasi sino ba naman ang gustong maiimperno, no? Dapat idinugtong natin, no? Idinugtong natin yung kasunod. Sabi doon, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Okay? So kailangan natin i-explain na Jesus Christ paid it already. Therefore, we must have faith in Him. Ang pagsunod ay bunga ng pananampalataya natin sa Diyos, at kailanman ang pagsunod hindi yan magiging credit or magiging dahilan para tayo ay maligtas. Yun ay a fruit ng ating pananampalataya sa Kanya, no? Doon sa pamamagitan nun, mas mauunawaan ng tao yung beauty ng Lord, kung sino ba talaga siya, ano ba ginawa niya, ano ba yung pagmamahal niya, para saan ba yun, instead na sumunod sila because of fear, no? It's a total different thing. Next, the advisable preaching, and which is Christ-centered, is as follows. Number 1, here's how we should live. No, in every text,
there is somehow a moral principle na mapupulot, no? Kailangan lang natin maging sensitive, kailangan lang natin maging diligent sa pag-aaral, suriin nating mabuti at unawain. Meron talaga yan. Second, here's why we cannot do it, no? So a crisis creating insurmountable problems. Okay? Kailangan nilang maunawaan na kapag of course, pag hindi sila sumunod, may problema talagang mangyayari. If I may share it, no, syempre, if you can remember the story of Jacob, no, yung birthright binigay na sa kanya ng Lord talaga yun, para sa kanya na eh. It so happened na yung kanyang nanay na si Rebecca at siya minanipulate pa nila eh, no? Well, the Lord is still tapat sa kanila kasi kay Jacob naman talaga mapupunta yung birthright, pero yung kanyang buhay ni Jacob dun sa tito niya for so many years, no, hindi naging maayos. Bakit? Kasi hindi ka naging obedient eh, no? So may mangyayari talagang hindi maganda or maayos kapag tayo ay hindi obedient. Okay? Third, here's Christ who did it. Okay? It is the Lord Jesus Christ who gave His life in order for you to have eternal life. Kailangan maunawaan nila yon ng tao. Fourth, here's how we can do through faith in Christ. Through Jesus Christ, we can change. We can be a new person, di ba? We can have a better life kapag tayo ay nasa Diyos. Okay, dapat Christ-centered lagi. Next. Another elements, the message is faithfully proclaimed. Importante ito. We are not free to change the content of God's message to please our audience. Okay? As God's message was delivered faithfully by our prophets noong unang panahon, ng mga apostles, then we should also do the same thing, no? Kailangan faithful din nating iproproclaim, sasabihin. Whenever we proclaim the truth of God's word in the Old Testament, New Testament, we should understand it very accurately. Okay? And not understate. No, wag nating maliitin, wag natin exaggerate, nor subtract or add on its intent. Dapat faithfully proclaim. Eksakto. Okay, another elements. The message is derived from personal knowledge of God, diligent study of the scriptures, and correct understanding of the audience. Okay, so sabi dito, every preacher must be abiding and growing in the knowledge and grace of God in our Lord Jesus. Okay, so we as a preacher must have a deeper relationship to our Lord. It is very hard, no, sa isang preacher to stand at magsalita for someone who is stranger for him, na hindi mo naman kilala, no? Na hindi mo naman, na nakilala mo lang from a newspaper or from a book, no? From hearsay, pero hindi mo naman siya kilala kung sino siya sa buhay mo. Napakahirap. So dapat meron kang deeper relationship. We are called to become witnesses of Christ, no? If you're going to read the Acts 1:8, it's very hard, no? So how can we testify to the goodness of the Lord if we don't have a deeper relationship with Him? Ang hirap maging witness kung hindi natin talaga nakita, nakilala, natunghayan yung kabutihan ng Lord sa buhay natin. Next. The preacher should get God's message from the inspired word of God and not from his own experience. Okay, we have to take note of this, no? Bakit? Kasi kung tutuusin, wala naman pong problema mag-share ng mga testimonies. But we have to ensure that it includes and in line with the word of God. Okay? Dapat in line, dapat, alam mo yun, kasi halimbawa, for example, friend, alam mo ba, ang buti ng Diyos. Kasi pinanalo niya ako sa casino kanina. Ang tapat niya, no? So, kapatid, have faith in Him. Hindi pwedeng ganun, no? Kasi it's not in line. And hindi ka talaga sure kung yun ba yung will ng Lord. So, it's very important na yung ipinipreach mo, galing talaga sa message ng Lord, hindi sa yung sariling experience. Okay? Next, the preacher needs to be devoted or committed to the study of God's word in order to appropriately observe and teach it.
Okay? So we have to study the word diligently, katulad ng sinabi ko kanina, para tama yung ating observation. Okay? Nang sa ganun, kapag tama yung ating observation, tama din yung ituturo natin. Okay? Magsikap po tayo. We should make time for it. Paglaanan natin ng oras para mas maunawaan natin yung salita ng Diyos. Next, the preacher should study how the unchanging world will speak to the changing world. Okay? Unchanging world to changing world. The preacher should make connection between the world of listeners and then the word of God. So ano ibig sabihin? Yes, no, God spoke to the ancient world in its own language and cultures. But that particular word, yung kanyang salita, intended din for us, no? For everybody. Okay? So therefore, we must be creative on how we deliver, no, sa ating current generation without compromising, of course, yung original intent ng salita niya. Okay? Kasi baka naman sobrang creative mo hanggang yung pinakalaman talaga ng salita hindi na yun yung masabi mo or ma-deliver mo. Hindi naman po pwede yun. We can deliver it, of course, in a layman's term, no? You can use your own native language para mas maintindihan nila, para makakonect ka sa tao. We can use yung mga parang mga napapanahong scenario for them to easily understand the message, no? Next. Another element, vital element, the message is delivered by a credible servant of God. Okay? Are we credible enough to become a preacher? Baka servant lang tayo pag Sunday. Or baka naman naitulak lang tayo, no? Mga ating mga elders. Preacher must have a personal encounter with the Lord. No, sabi dito, what are the basis of credibility of a preacher? Ano ba yung mga basis para maging credible? Okay? First, a personal knowledge or experience of God. Yun ang una. No, katulad ng mga disciple ni Jesus Christ. No, we also need to testify and proclaim what we have heard and experienced so that yung mga nakikinig sa atin may have fellowship with us as well. We are preaching Jesus not only because we are mandated to do so, but it's great privilege that will make our joy complete. No, yun nasabi sa 1 John 1:1-4. No, ito ay isang pribilehiyo daw. Hindi lahat po pwede. Okay? Hindi lahat meron nito. Okay? Naalala ko nung kumuha ko ng lisensya, ang kabilin-bilinan sa akin ng officer doon sa LTO, sabi niya, "Sir, hindi lahat pwedeng magkaroon ng driver's license kaya ingatan mo to." No? So sabi ko, ganun din sa salita ng Diyos. No? Hindi lahat may privilege. Okay? Next, faithful to the word of the Lord. A preacher must be faithful, okay, sa salita ng Diyos. So preacher must be obedient, of course. Third, the life of preacher is consistent with message he is preaching. Okay? Dapat consistent daw po tayo. Ito ay katulad ng paalala ni Pablo kay sino ba to? Si Timothy, no? Si Timoteo, kasi marami doon sa kasalukuyan meron siya, marami kasing nakaantabay sa kanya kay Timothy, no, na parang nagdududa sa kanya kasi bata pa siya. If you can remember the 1 Timothy 4:16, ang paalala sa kanya ni Pablo, Timothy, sabi niya, maging maingat ka sa iyong pagkilos at pagtuturo, sabi. Patuloy mong isagawa ang mga bagay na ito upang maligtas ka pati ang mga nakikinig sa iyo. No? Maligtas ka. Okay? So ibig sabihin, well, I read the whole context, no. Parang gusto niya sabihin doon na para hindi ka ma-delivered ng mga tao na talagang mapatunayan nila na hindi ka karapat-dapat na magsalita sa amin kasi bata ka lang. No, yun yung iniiwasan. So bilang preacher, iwasan po nating maging inconsistent or unfaithful sa salita ng Diyos. Dahil maaari po itong pagmulan.
ng pagkakatisod din syempre ng ating mga kapatid sa pananampalataya, no? Kasi their eyes are focused on us, so whatever we are teaching to them, eh for sure tinitingnan din yung sa atin. So kapag tayo ay natisod or nagkamali, no, or naging inconsistent, yung kanilang pananampalataya na imbes na pausbong na, eh mawala, no? Kailangan po nating maging mapagbantay or maging consistent. Faithful sa salita ng Diyos. Next. The message is clearly delivered and relevantly applied to the life of the preacher and his hearers. Okay? Sorry. The preacher needs to be exert some effort to make his message understandable, of course, and relevant to his diverse listeners. No? For how can they can continue? Paano sila magko-continue na makinig sa atin, no? Sa bagay na hindi naman malinaw para sa kanila or hindi naman malinaw yung ibig sabihin. Okay? Baka mawalan sila ng gana sa pakikinig. So last week we talk about on how we should give example or illustration para sa bigger audience, no? So we should always consider our audiences and ensure that the message is really in line, of course, with them. Kung malaking group of people to, then as much as possible, hanggat kaya, magbigay ka ng example for adult, magbigay ka ng example sa mga anak, no, sa mag-asawa. Okay? Kung halo-halo sila, para lang maka-cope up sila, no, makaunawa sila, makaintindi sila. Kasi kung ang example mo ibibigay mo lang sa mga mag-asawa, hindi makaka-realize yung mga single or yung mga bata pa, no? Another, the message is delivered in the power of the Spirit of God, no? Kaya ang mahalaga on our preparation ng message ay manalangin tayo, mga kapatid. Talagang pagtuunan natin ng pansin yung pananalangin. Hingi tayo ng tulong sa Diyos na kasihan nawa tayo ng banal na Espiritu, lalong-lalo na sa time na tayo ay nakatayo na or nagtuturo na, no? Bagamat ito'y maaaring maunawaan natin, yung itinuturo natin, maintindihan natin, pero ang tanong, maiintindihan kaya to ng mga nakikinig sa atin? Okay? Kasi hindi natin pwedeng i-scrutinize o isa-isahin yung uri ng mga taong papasok sa pinto ng church at makasaksi ng ating mensahe. No, limitado ang kakayahan natin, kaya kailangan natin ng, of course, guidance, kapangyarihan ng banal na Espiritu para kung sino man yung taong iyon na gusto niyang mapaunawa ng ating mensahe talagang fully makatanggap. Okay? Next, the message's ultimate goal is to accomplish God's agenda. Okay? Kaya napaka-importante po, mga kapatid, na sa ating mensahe dapat ang karga-karga lagi natin ay yung gospel ng Lord, no? Hangga't maaari yung sa mga messages natin kasama lagi yung gospel, yung mabuting balita, yung redemptive work, no, ng Diyos. Okay? All right. Next, what are the basic, we're done with the vital elements nga pala. Okay? We're good with that. Ngayon, mag-move naman tayo sa basic preparations ng preacher. Okay? So what are the basic preparations of the preacher should be aware of? Okay. When a preacher mounts the pulpit with a text in his hand, but without doing his own personal preparations, para daw siyang player who goes in the game without having done personal conditioning before the game, no? Hindi ka lang, kapag ikaw kasi ay player na hindi ka nag-train, nag-warm up, nag-condition ng sarili mo, hindi ka lang prone sa para makapag-perform poorly. I mean, hindi maganda ang laro mo. Maliban doon, prone ka din sa potential injury, no? So, as a preacher, dapat mag-prepare din tayo. Okay, paghandaan natin, paglaanan natin ng time, i-prepare ang ating sarili. So una, the preacher should be convinced about God's call and importance of the task. Okay, importante po ito, mga kapatid. Okay, katulad na pag-usapan po natin kanina, dapat ang preacher credible at talagang malinaw ang pagkatawag sa kanya ng Diyos.
Amen? Maliban doon, dapat malinaw din sa preacher yung kahalagahan ng task na ipinagkaloob sa iyo o sa kanya ng Panginoon. Again, katulad na sinabi ko kanina, it's a privilege. Okay? Aside from that, malinaw din po dapat yan, hindi lamang sa iyo, kundi sa asawa mo, kung may asawa ka man, yung iyong responsibility sa Panginoon. At dapat malinaw din yan sa magiging asawa mo pa lang. Okay? Now, since we are talking about the alam mo yun, God's call, no? Halimbawa, if you are a preacher sooner, you will become a pastor. Okay? We also need to take note that we also have responsibility or pananagutan sa Lord for those flocks na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Kaya, yeah, we should be mindful. Next. Sabi dyan, the preacher needs to cherish, grow, and guard his own love relationship with God. Okay? So, importante din to, kapatid, because you cannot give something that you don't have. No, kailangan equip ka din, no? Kailangan maayos ka din, no? Some preachers started passionately in love with God, and as a result of that love, they committed themselves to serve God. And it gives inspiration to their ministries, 'di ba? Yung ating mga kapatid, kapag nakita nila na talagang napakasigasig natin, 'di ba? Ganadong-ganado tayo, gaganahan din sila na mag-serve sa ating Panginoon. No, pag nakikita nilang love na love natin yung ministry, 'di ba? Or na-excite tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Pero unfortunately, there were cases na, of course, napapagod din yan yung mga preacher natin, no? Napapagod din yan, kakaunawan ng kanilang mga flocks. They also feel some frustrations, they also feel some, sadness, of course, tao din, napapagod. Well, in fact, nababurden or nababurn out din physically. Okay? This is why preachers need to take time for personal retreat. Okay ba? Not only to rest physically, but to be refreshed in the presence of our God. Okay? The preacher, sabi sa pangatlo, the preacher needs to delight and immerse himself in the Word of God. Of course. As a preacher, we cannot give what we don't have. Katulad sinabi ko kanina. So dapat babad tayo sa salita ng Diyos palagi. Okay? Ang kalakasan natin, walang iba, dapat higit kundi lahat sa Diyos. Amen? Next. Pang-apat, the preacher needs to have a genuine love for his flock. Importante to. Our Lord Jesus says that ang sabi ng Lord, if we are to really love Him, kung mahal talaga natin siya, then we should feed and care for His flock. Yan ang sabi sa John 21:15 to 17. Okay? Number 5, the preacher needs to take care of his family. Personal testimony and personality. Okay? Ang katotohanan, no, ang Diyos hindi naman yan, sa totoo lang, hindi siya tumitingin, no, sa outside appearance natin, bagkus sa puso. Okay? Pero kailangan nating unawain na ang tao, yung ating congregation, no, ang ating mga church member, kailangan nating intindihin na hindi nila nakikita yung nakikita ng Diyos sa atin madalas. Okay? Hindi nila nakikita yung internal. Okay? What they can see is his family, the preacher's family in church, his testimony in community. Yun lang ang nakikita nila, yun lang ang visible sa kanila. So, we have to understand that your family, okay, is not just only your family, but also a part of your flocks. Okay? So, dapat ingatan din natin yung ating mga anak, no? Ating asawa, yung testimony ng ating pamilya. Okay, number 6. The preacher needs to have a time of rest. Yun, ito yung maganda. No? A time of rest, recreation, and reflection. Amen? In accordance to what we have discussed earlier, preacher, sabi ko nga kanina, preacher must be consistent into his message. Amen ba? Now, if he is preaching about the
ito yung the time of rest, recreation, and reflection. Aba, syempre dapat naman may time din tayo or siya para sa ating mga sarili. Okay, dapat easy na sa buhay din natin to. Preacher must have enough time of rest at night. Amen. Dapat kumpleto po tulog natin. Okay? Kaya kung kung makakapansin po kayo ng preacher, no, na minsan parang irritable na, di ba? At nakasimangot na dahil si workers late, no? Late sa church o kaya yung practice sa music ministry late nag-start, no? Nakasimangot na si pastor. So, I encourage you to intindihin na lang natin baka kulang po kasi yan sa tulog. walang enough rest paggabi kasi kaka-pray sa mga kapatid, sa ministry, no? Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya na nagpi-preach, mga pastor, importante po na meron tayong enough rest, no? And then 7, okay, the preacher needs to learn to hear the voice of God and discern the work of God through other people. Mahalaga po to kapatid. Recently lang medyo na-embrace ko tong idea na to, no? Basically, it is not always the preacher who always share thoughts and knowledge to the church members. Hindi lang po dapat sila, no? Let us also be sensitive to the voice of the Spirit through our brothers and sisters, no? Baka merong mga revelation ng Lord sa kanila, kung gusto nilang mag-speak out, hayaan natin sila, pakinggan natin sila. Kung merong feedback, i-embrace natin yung feedback, pakinggan natin para mas lalo pa nating mapabuti yung ating paglilingkod sa Panginoon, no? Let us get personally interested in them, no? Greet them, batiin natin, upuan natin, coffee talk, no? Sit with them, listen to their stories. Kung may time, kung may pagkakataon, visit them in their home or workplaces. Okay? Kasi maaaring may i-share silang something na talagang makakatulong din sa atin spiritually, no? At talagang makakapag-pamature palalo ng ating pagmamahal sa Panginoon sa ating buhay Kristiyano, no? So, yeah, I guess that's the end of our topic for today. Okay? So, amen. Praise God. Do you have any question to ask? Or maybe I can pass this to Pastor Edgar. I hope may natutunan po lahat. So, Pastor Formark, Yes po. mag-post lang yon, may karugtong pa yon. Wala na po. Yun na po yung ating topic for Schedule this- for sa ngayon, ha? Yes po. Okay. So, mahaba pa time natin. Amen. So, meron tayong katanungan habang nandiyan pa si Pastor Formark tungkol sa topic na na-discuss natin. Mukhang effective yata ako, Pastor. Walang tanong eh. Walang Or baka question. nahihiya lang. Oo. Pero so far, malinaw naman po sa inyo yung ating 3 types of preaching. Malinaw, no? Oo. Opo. Ayan, yung topical, textual, at saka yung expository. Expository. No? Textual, expository. Ayan. Or anything you wanna add, Pastor Edgar? Kung may idadagdag po kayo or si Bishop. Teka, nag-isip pa kung ano. Oo. Oo. Wala. Kailangan lang siguro magsisimula.
Ako po meron sasabihin. Okay, sige. Siguro po, ang suggestion ko lang, itong mahabang time na extra, siguro po, kung pwede mag-practice kami, bigyan nyo kami ng isang text para naman hindi lang yung alam natin dito, kundi matuto talagang paano gumawa nung, alam niyo yon, yung hindi lang yung bubulaga na lang sa exam na, oy, gawa ka ng preaching, gano'n, na hindi nakapag-practice man lang, gano'n. Example lang, kahit konti. I mean, for some people, sanay nang gumawa ng gano'n, pero I'm sure marami dito din sa atin na hindi pa nakakagawa din ng preaching, kailangan din ng konting hand-holding ba? Oo, Okay. kahit. Pastor Rin, sagutin mo na yun. Actually, sa exam, meron tayong practicum kung tawagin. Yun nga. Pero kasama sa exam yon, base dito sa pinag-aralan natin. Pagpipiliin kayo ng Pastor Rin, verses pagpipiliin kayo ng verses, kayo ang mag-develop ng topic at pati na yung nung parts ng sermon. Tapos isasubmit niyo yon at gagridan yon. Tapos may feedback yun sa inyo. Yun nga po, ang suggestion ko lang kasi yung iba po, for example, a lot of us, sanay na tayong gumawa ng preaching, pero may mga ibang tao na hindi pa kahit kailan nagkakaroon ng pagkakataon na gumawa man lang ng kahit, kahit konti. So, and that is depends upon you, pero yung siguro yung, kung mahabang time naman ng sobra, siguro yung yung magpa-practice at matuto ng yung iba kasi never pa nakagawa, Pastor, yung ganon. Okay. Pero yung kahit lang, yung instead na, well, that suggestion lang naman yun. Kasi yung iba talagang very foreign sa kanila. Yung hindi pa talaga nakakagawa ng preaching ng kahit konti, yung ganon. Pero kung gusto nyo yung we will spend our time, extra time doing something else, nasa inyo na rin yan. Hindi lang kasi na-elaborate ni Pastor Formark kanina yung binigay niyang sample, di ba? Yung sa topical, sa expository, saka sa textual. Pero kung malinaw yung yung binigay na example ni Pastor Formark, talagang whole preaching niya, whole sermon na yon. Kung tutusin natin. Kaya lang, hindi naman pwedeng bigkas dito ang whole sermon na yon. Pero yung binigay niyang outline, nagbigay siya ng outline eh. Kung i-develop yon, Pastor Formark, nga ng isang example. Pakibalik ng isang example. Malinaw Okay naman po yung naman. Malinaw naman po yung sinabi niya. Malinaw na malinaw. Okay, huwag na lang. So, okay po. Kasi, mga personal yon. Pwede rin yung halimbawa yung binigay na example ni Pastor Formark, di ba? Na outline. Yun ay print siya. Pero kung ibibigay sa iyo ng Panginoon ang the same na verse, same topic, pwede mong i-develop yun ng sarili mo. Pwede mong i-develop yan sa sarili mo. I understand po, ang ko lang doon, kasi iba hindi pa marunong gumamit ng concordance, hindi pa marunong gumamit ng yung ganun lang, yung maturuan na ng konti yung iba. Kasi iba talaga, wala pa talagang wala pa talagang. Okay. Oo, hindi alam. I mean, yung iba po, I know how to do it. I've been doing it for years, pero yung iba talagang zero pa talaga yung experience. Ganun. Hindi nga alam kung ano yung hindi alam kung ano yung tools na gagamitin natin, saan kukuha, yung ganun ba. Yun lang. I mean, that is just my suggestion kasi mahaba yung time eh. Sayang yung pagkakataon na mag-aral yung iba at matutunan yung step by step ba kung paano talaga. Yung paggamit ng concordance. Ang paggamit ng concordance,
Oo. Hindi lang, for example, topical. Example, kung topical man, saan sila magsisimula? Saan sila kukuha ng mga, paano ba from the point of, Okay. wala talagang kaalam-alam, paano ba kukuha? For example, gusto mo lab, paano ka kukuha ng topic na lab? Hahagilap ka ba dito? Yung step by step kung paano gumawa ng ganun. Kahit man lang yung pinakasimple, yung topical lang, yung hindi naman yung lahat. Pastor Paul Mark, wala pa tayo rin, ano? Oo, mag-guide lang Yung step, yung una muna yung scripture. Hello, Pastor. Yep. Dadaanan pa actually, natin yun. I'm not prepared for that, Pastor, pero I can do that on next week para may ilagay ko sa presentation yung mga Okay. step-by-step process. Pwede ko pong gawin yan for you. Kaso nga lang next week para mas Okay. malinaw. Okay lang po. I mean, kasi ang concern ko lang, I mean, for some people, alam na. Pero may mga tao na never pa talagang nakagawa ng preaching sa buong buhay nila. Oo. Apo. At sayang naman yung ating pag-aaral kung paglabas natin dito after the whole beautiful study is that head knowledge ng lahat. At saka yung yung hindi talaga nila naintindihan kung paano talaga kumuha ng yung paano para kung sa pagluluto man kung paano maggano ng magandang presentation, yung ganon. So, hintayin muna natin si yung i-present ni Pastor Paul Mark next week, no? Yeah, Base diyan sa sa question mo kaya suggestion mo. Pero ang ko diyan, sis, yung isa sa pinakamahirap talaga ay ang pagkuha ng title. Dahil hindi mo makikita yun doon. Ikaw mismo ang kukuha ng title base doon sa text na binigay sa iyo ng Panginoon. No? Ikaw ang kukuha doon. Katulad ng example kanina ni Pastor Paul Mark. Minsan ang title ay one word, phrase, or even a sentence. Kasi kanina, ang present ni Pastor Paul Mark ay title together with the team. Di ba, Pastor Paul Mark, nandun na yung team. Kaya hindi pare-pareho. Pero sabi niya kanina, ay kailangan ma-immerse tayo sa Word of God. Base doon sa pinagbubulay-bulay natin, base doon sa pinag-aaral natin Word of God, doon i-reveal sa iyong title. Kasi ang message kasi, ang text na pag-aralan natin sa hermeneutics, na isa sa mga ways of interpreting the Bible is through context. Di ba? Ano ba ang sinasabi nung text na yon together with the text or the verses before and after? Parang kwento, ano ba ang message doon? Ganon. Doon mo makukuha yon. Hindi na ako marunong gumawa. Maaaring halimbawa, dalawa kayo nag-aaral sa separate place, sa iisang verse. Pwede kayo makakuha ng different title. Pero yung message niyan, magkahuwig. Ganon ang diyan. Kaya kailangan natin pag-aralan talaga yung Word of God. At kailangan natin, kaya nga inuna natin yung hermeneutics para alam natin kung paano i-interpret yung mga verses, kung ang Word of God. Kung hindi natin, kung ma-miss natin ang interpretation nun, ma-misinterpret natin, maaaring hindi magtugma yung message natin. Dahil na-misinterpret natin. Tapos, ang kadalasan sa application. Hindi natin may apply ng buo yung text na yon kung hindi natin alam yung talagang interpretation. Kaya lang sabi rin sa hermeneutics, ang Bible will interpret itself. Ibig sabihin, makikita mo sa ibang verse ng Bible yung ibig sabihin ng particular text na yon.
Doon lang yon na makukuha yung mabubuo yung sermon. Pag naintindihan mo yung message, halimbawa, sa isang five verses, may sinasabi ron. May sinasabi ron. Kaya doon mo i-develop yon. Pero ang pag-title, nasa iyon. Oh. Good. So, Meron pa? Mayroon din akong napapansin sa mga, lalo na sa mga sa mga kababayan mo diyan, Pastor June. Yung mga nag-preach ng yung mga talagang well-known preacher, no? Kung sa pagkatapos natin ng homiletics, mapapansin natin na parang wala silang pinagbasihang outline. Parang ganon. Kung papakinggan natin yung preaching nila, no? Para bang bibigay lang sila ng topic, tapos i-develop na nila yon. Wala silang binabanggit na point 1, point 2, point 3, ganon. wala. Oo, wala. Pero hindi tayo maging judgmental. Baka meron silang ganon, pero hindi lang nila binabanggit. Oh. Pero tuloy-tuloy yung preaching nila. Mhm. Kadalasan sa mga bago nag-aral ng homiletics, dahil sa na-adapt nila yung kung paano sila tinuruan, talagang emphasize yung yung point 1, point 2, point 3, point 4. Ganon. Lalo-lalo na kung may PowerPoint presentation. Ang kadalasan doon sa mga preacher dyan sa Amerika at sa ibang lugar, verse lang ang pinapalabas. Di ba? Kapag sa screen. Yung point number 1, hindi. Basta verse lang ang papalabas. Pastor, iba kasi yung gift ng ng preacher at iba yung gift ng ng evangelist. Oo. Iba yung evangelist kasi pagtayo, hindi na ng point yun, direct na talaga. Direct to the point talaga evangelist. Pero yung preacher, makita mo talaga na gift yun eh. Gift, preaching and teaching. Kung kasama yun eh. So, karamihan tumatayo sa wala nang nasabi ng mga point. They are evangelists. Either bishop. Nakikinig lang ako. Naalala niyo yung simula kanina, nung inaaral ko yung Book of Acts, nakikita ko na si Pedro, yung first sermon at saka yung second sermon, 'di ba? He built on preceding events na parang nag-capitalize siya dun sa and you look at the sermon, we don't know kung paano kasi it was being narrated naman 'di ba? Wala naman talaga namang kumbaga direct yung point lang niya Gusto niya i-prove si Christ as the Lord and the Savior noong time na yon. Very single point lang yung iniisip niya noon. Although present niya yung naglagay rin siya ng scripture, pero parang straightforward yung preaching niya. Nakita na natin biglang may challenge na niya nagkaroon ng yung parang repent and be baptized, parang ganun na yung challenge niya, what shall we do, sabi ng mga tao. So ibig sabihin, usually the points, when we mention points, is only for us to organize the thoughts of our presentations, of how we will. Siguro si Peter na sa isip niya na gantong gagawin ko kung of course sa kanya tama yung sabi ni Pastor June, very spirit filled siya diretso lang yung inspiration. Pero tayo
dapat ang inspiration ng Holy Spirit mag-start doon sa preparation. Hindi yung parang inalagay natin sa pagtayo lang. Iba rin yung pagtayo na hindi ka naman sobrang depende doon sa na-prepare mo, merong mga bagay din na quick-quicken ka ng Lord. Pero hindi yun lalayo. Kasi wag naman mangyari na pagtayo mo doon yung mga preparations mo doon sa nauna mong preparation bago ka tumayo at sasabihin mo ang leading lang Lord baguhin ko yung sermon. Parang ang layo. So ibig sabihin ba hindi ka nag-pray nung nag-prepare ka? No, nakita ninyo? Dapat nandoon yung kung meron mang dinadagdag si Lord, maaring quickening of biglang pinaalala ka ng magandang illustration na maaring hindi yun yung na-prepare mo, okay lang yun, but hindi niya binago yung Si Peter, ang nasa heart lang niya i-prove si Christ nung time na yon. Sabihin sa kanila na siya, yung crucify ninyo, God has made him Lord and Savior. Parang ganun lang yung single-minded preaching niya nung time, yung parang single point ang isip niya. I read a book long time ago na meron siya yung one-point sermon. Meron mga ganun one point, wala kang makikita talagang points na Pero para sa akin, it is good to develop points not only for clarity at saka kasi mas madaling i-deliver and also mas madaling sundan. Diba? Amen. Pero it doesn't mean na pag tiningnan mo na yung isa dito, wala rin ganyan yung ibang mga UK preachers, hindi ko nakikita yan na tapos lalo na pag mga conferences, wala kang makikita masyado unless they are doing some teachings, na meron silang outline or what. Pero meron mga talaga. So we have to maintain the balance as well as we stand. Okay? We are studying to show thyself approved unto God, a workman that need not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Doon pa lang rightly dividing the word of truth. Tama? So doon sa divisions, may mga natural divisions ka ding makikita. Yun ang tinitingnan ko. Kumbaga sa minsan, sa mga, di ba, merong natural na daloy yung tubig. Tapos pag titingnan mo, meron siyang mark kung saan dumadaloy yung tubig. Kung bundok yan or what. Gusto mo makuha yung natural na flow na yon. Amen? So hindi mo iibahin. Kasi yun na yun yung paano nire-reveal ng Lord. So importante, no? So we're still all learning. Para sa akin na maganda rin na ma-appreciate natin yung labor ng bawat isa pag nagpe-prepare. At the same time, kung tutuusin, hindi naman talaga nagkakaroon ng slides nung araw. Wala namang PowerPoint nung araw. Nung tumayo nga si Peter, walang microphone. Yes. Oo. He's just relying on yung wind. Yung wind, kung saan ang daloy ng hangin. Kasi di ba pag siguro ang kanyang wisdom lang doon, saan papunta hangin? O dito tayo. So kung saan papunta yung hangin, doon siya para yung tao nandoon. Aabutin sila ng tunog ng kanya, yung sound niya makaabot sa kanila. Siguro acoustically, kung ang mga lugar na yon baka acoustically may mga, di ba parang kuweba. Sa kuweba magnified yung boses So siguro acoustically, 'di ba, mayroong mga nung panahon na 'yon, there are theaters na wala naman talagang they just designed the theater, yung seating arrangement, yung mga walls, and you speak and you're as if you have an amplifier, a microphone, etc. Jesus used the wind in the shore. No, naglagay siya ng boat, nakapagsalita siya sa marami, hindi naging limitation yung walang microphone, hindi naging limitation, walang kuryente, walang slides. We just have to use whatever resources, whatever the natural resources na meron tayo. Mahirap sa lahat kung ang isang preacher hindi na makapag-preach kasi nasanay na masyado na kailangan merong notes. Kaya meron akong binabasa, Preaching Without Notes. Tama? Akong book na sabi, Preaching Without Notes. Ibig sabihin nun, you have to, as a secret of preaching without notes is to saturate yourself.
You saturate yourself doon sa message. As if naging bahagi mo, na pagtayo mo, saturated ka doon sa message eh. At ang reason kung bakit meron kang outline sa head mo, no, as far as simple as you present a message, 'di ba? Minsan magbibigay ka ng video message. Kanina prior to this, gumagawa ako ng isang video message. I made an outline. Pero at the same time, gumagawa ako ng outline of how I'll speak. Kasi yun ang guide ko para hindi naman puro take 1, take 2, take 3, no? Mali-mali yung masabi mo. Kailangan iayos mo pa rin ang sarili mo. Ganun. Pagdating sa pulpito, wala ka naman dun. Sandali lang po, take 2 na po. Oh, di ba diretso, pag nagpe-preach ka, dapat mag-rely ka sa anointing ng Lord. No? Always rely on the Spirit of God whenever you stand. Ang naabutan ko kanina, kasi nandun ako kanina sa kitchen eh. Ang naabutan ko yung question ni Sis Maria, yung tungkol sa ano yung tanong? Nag-suggest lang po ako kasi napakahaba po yung extra time. Nag-suggest lang po ako na yung magkaroon ng konting hand-holding kasi yung ibang mga sa atin, never pa talaga sa tanang buhay nila nakagawa ng preaching. So, ang suggestion ko lang, mag-practice ng konti. Kasi ako personally, I mean, and this is just me, yung paggawa po nung message, ginagawa ko po yung sa quiet time ko. Pag ako nagpa-personal nagde-devotion, book study minsan. Kaya yung kumbaga process na ng utak ko yon. Pag pag yung mga notebook ko, hindi yung magpe-preach o hindi magpe-preach man ako, kung hindi magpe-preach ako, ganun na taga-takbo ng aking personal na pag-aaral. Kaya pag tatawag ako mag-preach anytime, alam ko na ako saan kukuha. Hindi na ako minsan maghahanda kasi ganun po ako personal na nagko-quiet. Ganun talaga yung process ko. Ganun ang nag-ano. Pero yung iba kasi, never pa ni sa tanang buhay nila, gusto maglingkod. Pero hindi pa talaga nakagawa ng kahit isa man lang preaching, kahit man lang. Kaya sabi ko, suggestion ko sana, kasi napakahaba yung extra time, ay magkaroon ng konting hand-holding ba? For example, sabi mo, sister, mag-preach ka about love kasi Valentine's ngayon. At tapos sabi nga, ano ba ako simula? Ni paggamit ng concordance, hindi ko alam, mga ganun ba? Yung mga, paano kung simula? Yung mga ganung bagay ba na minsan kailangan kasi napakaganda po ng ating teacher na explain, napakalinaw, napakaganda ng ating pag-aaral. I am so happy and I am so blessed. Kaya lang, minsan pagkatapos nitong class na to, pagawan mo ng preaching, hindi pa rin maputol ko lang, sis. There will be assignments later on. I assume na magkakaroon kayo ng experience yourselves kasi may mga assignments na gagawa kayo ng mga actual sermons, no? And that's the time na siguro habang ginagawa ninyo, doon na natin makikita yung mga practical steps, no? As you go along, that's a good point, no? Yung siguro kanina sabi ni gawa siya ng ilang pang tips, no? Sa kasi sa iba-iba ng level, no? Tama 'yon. Merong mga baguhan o first timer. Basically, yung principle kasi it works naman eh. So yung kung alam natin yung mga prinsipyo o definition, no? Huwag tayong matakot, no? And I was reading sermons, huwag kayong matakot kasi pinapadala sa akin ni Pastor Win. Kasi ginigradean kayo doon sa sermon nyo. There are good outlines na nakita ko. Meron akong mga nakita na siguro depende sa beginner or level ng kanilang Pero how you work, kasi it's really based on inspiration. Meron mga times na napagpe-prepare ako, parang minamarinate mo yan. Ako, practical ko to, no? Nang mamarinate ka. You don't prepare a sermon in one sitting. Yes. Definitely, it starts with your text through the week or through several weeks, it depende sa assignment mo. Tapos niluluto, kumbaga inaano mo na yan, nasa heart mo yan, minsan nagsha-shower ka lang, biglang nag-quicken yung doon sa topic mo, maya gusto mo nang lumabas sa shower, gusto mo na isulat yung kasi makakalimutan mo isulat mo yung mga ideas. Tapos, may mga times nag-quicken sa akin yung mga verses, no?
na it's good to just do your devotions every day. Kasi doon yan, minsan nag-quicken eh. Remember, the Holy Spirit has the duty to remind us of the things we know. Hindi siya yung, hindi lang, He will remind you of all the truths, no? Pag-remind means na ituro na sa iyo o na alam mo na nire-remind ka ron, quicken ka. Amen? Iba naman yung hindi mo pa alam, biglang nag-quicken ka, revelation yon, di ba? Something na ni-reveal sa iyo. Pero ang Holy Spirit is helping us in our preparations. Merong mga times na as you prepare, pag nakababad ka dun sa sermon mo, you spend 4 hours in a day, tapos during na-enhance mo yon, no? Naiintindihan mo yon. The Lord is just working in you. So yes, use the proper tools, no? If it's a topical concordance, topical concordance is very important. Now, do not use devotional commentaries. Kasi nasusway ka na sa pag hermeneutics, no? Pag kasi devotion na ng iba yun eh, no? So you just have to use ang mga sa amin sa Bible school, naalala ko yung time na yun. Ang turo sa amin ng professor namin, gumamit kami ng mga background ano tawag doon? Yung ini-explain lang yung background, yung culture nung time na yun para mas lubos mong naintindihan. No, hindi yung binibigyan ka na ng interpretation of passage na parang nililid ka na niya, 'di ba? Doon sa mga devotion, sa mga materials na nakita natin. Yung cross references, yung mga topical, maganda 'yan. So, more on those practical tips, siguro tama yun. Gamitin natin yun. Marami namang mga matututunan sa isa't isa sa ating actual na mga preparations. So, yun muna kasi baka ma-overload. At sa yan, maganda yung yung paborito ko kasi itong topic na to. During the start of my pastoral I bought so many homiletics books, no? And don't limit yourself in one book, no? Because reading other books of good authors, no, you will learn so much, no? Yung isang pastor na isang bishop na kakilala ko nung bago pa lang din ako, meron siya ni-recommend na book sa akin, no? It's readily ang maganda yon, si Braga ang apelyido. That would be a good reading for you. And very practical, yung mga steps ng sinasabi ninyo. Sa Braga, sandali, tingnan ko. Noon, sa ating time, Marcia Braga, Pastor Bishop. Marcia Braga. Sandali, how to prepare. Ang title ng book? How to prepare sermon, biblical sermon ba ito? By Braga. Ito. Ito yung ayan, James Braga. James. You can order these ebooks, and then I'll tell you, reading this will really enhance you. Very basic, pero ang ganda. If you can, mura na lang yan eh. Okay? So, ang topic niya yan, ayan, sabi niyan dito, i-discuss niya yung types of biblical sermons, topical sermon, textual sermon, expository sermons. Tapos yung di-discuss niya yung mechanics of the sermons, homiletic structure, the title, introduction, preposition, the divisions. Okay? Tapos yung illustrations, applications, and conclusion. Tapos may summary siya pa. Basic steps to preparing a sermon outline.
Tapos, ang maganda dito, ang dami niyang example. You learn a lot. So, akin tip yun sa inyo. Pastor Edgar, back to you po. Salamat, Bishop. Ano, siguro sis Maria, medyo nakakontribute kami na konti sa gusto mong mangyari. Salamat, Sis Maria. Thank you. At maganda yung merong Sis Maria na nandiyan kaysa lahat tahimik. Ano, Pastor Jun? Mas Amen. maganda. Pag absent yan, delikado. Baka tahimik kayo lahat. Amen. And it's good, it's good kasi it also stirs up, no? Minsan ang nakakalungkot kasi pag tinatanong mo, anong naintindihan ninyo at walang nakakasagot. No, either naintindihan ba talaga o walang naintindihan na hindi magtanong. Kabahan ka na. Yeah. Picture na tayo bago tayo pwede tayo mag-picture muna. Paki-open lang muna yung ating camera. Okay, picture. Okay po, please, paki-open lang po. So tandaan ninyo ha, nakakaabot sa akin yung mga assignment nyo na Wala sermon. si Lira. Lira. Kaya Pastor Jun, hindi naman nilalagay ni Pastor Winnie kung kanino 'yon. Basta student number ganyan lang, hindi ko alam kung sino yung gumawa. Kaya huwag kayong mag-aalala kasi sabi nyo, ay Sister Dobby to ha. 'Di ba mamaya Sister Maria sermon to ha. Hindi ko nalalaman kung kaninong sermon 'yon. Basta anonymous 'yon, binabasa ko tapos mag-grade. Pare-pareho tayo, Bishop. Hindi lang naman ako nag-grade, si Pastor Edgar din di ba? Kaya depende sa inyo kung kanino kayo mapupunta. And I think I suggested to create a feedback, no? Yung comments, constructive way dun sa sermon. Open your camera, please. Open your camera. At saglit lang. Camera po. Camera. Wala na. Wala na. Yung iba, naka-smile na agad O, yan na. Smile na. Oo. Okay. Ito, baka mamaya hindi pwede maiba. Nasa kanan, Pero, one more time. Nahiya. Sandali, nahiya si Leslie, Pinatay niya yung camera niya kasi naka-smile na siya smile! Ready? 1, 2, 3. Yeah. Thank you. Kasi nakakangawit na masyadong matagal bago mag-smile. Ano po yung mga assignment po, yung mga sample po ay napupunta po sa tatlo. Kay Pastor Edgar, kay Bishop, Pastor Edgar, at Pastor Nover. Sila po yung nag-check po noon. Hindi po ako nakikialam. Ayoko maging bias. Kaya wag po niyo ako sisihin kung ano yung maging grades ninyo. Ano po, wala po kinalaman dyan. Pinapasok ko lamang po sa kanila. Pero wala naman pa yung masisi iba dahil kasi hindi naman po nila alam kung sino yung nag-check sa kanila Ano po kasi po, gaya pa napagiti Bishop, number lang po yung binibigay ko. Student number lang. Pero kapag naglagay kayo sa sermon yun ng medyo nadidiscern ko kung saan galing yon dahil sa the way yung inintroduce, di ba? Minsan nga meron ako natawa pa nga ako, talagang sinabi pa niya pangalan niya sa introduction di alam ko na kung sino to. Okay? Depende sa inyo kung paano niyo ipe-prepare yung sermon niyo. Sabihin mo, I am. Okay. Sige, God bless you all. Salamat sa inyo. Hindi ko na mabanggitin ng mga pangalan dahil hahaba. Regards to everyone. I will Sige, see you. pray na tayo. Okay. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat Panginoon sa nagdaang oras o God na kami ay nakatapos na naman ng panibagong topic ng homiletics o God. Lord, maraming salamat sa patuloy mong paggabay sa amin, patuloy mong pagtuturo sa amin, lalo na Panginoon sa mga pagkakataong ganito na nag-aaral kami kung paano Panginoon Lord gumawa ng mensahe na galing sa iyo God. Lord, maraming salamat dahil mahirap pong gawin ito, ngunit sa pamamagitan ng tulong ng Banal na Espiritu,
ay magagawa din namin ito, O God, sa ikalaluan natin ng makapangyarihang pangalan, sa ikalalago ng aming mga pananampalataya. Maraming salamat. At Lord, mga hindi namin nakasama ngayon, O God, nawa makasama namin sila sa susunod na Sabado, O God. At Lord, tunay nga, nabibigyan mo muli kami, Panginoon, ng mga pagkakataon upang kami magsama-sama sa pagpapatuloy namin sa pag-aaral ng iyong mga salita. Purihin ka, Panginoon, sa ngalan ni Jesus. Amen. 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 Praise God. Amen.